Guys, for today's video, gagawa tayo ng lechon pork belly. So ito yung hugasan ko na ating hiwain ko yung natitirang konting buto dito sa pork belly ko. Di bali ito mga 2 kilo mahigit. So yan, may natira at kailangan natin tanggalin yan para maikot natin o mabilog. So yan guys, hiwain muna natin yan ng ganyan. So lagyan natin siya ng cut pa-diamond yan guys, and makita nyo para pag minarinate natin, pasok sa gitna yung mga ilalagay nating marination. At ngayon maghihiwa naman tayo. Ang kailangan natin ay garlic, onion, chili, spring onion, lemongrass, black pepper, salt, bay leaf. So yan guys, ready na. So ngayon mamarinate natin. Lalagyan natin ng salt muna. Yan. At black pepper. So imamassage natin siya para masumiksik yung mga marination niya sa loob at sa mga gitna ng mga hiwa. Yan guys, makikita nyo. So ngayon lalagay naman natin yung ibang mga ingredients. Yung chopped garlic. Yan, spread lang natin yung chili, yung sliced onion. Yan, ikat lang natin. At syempre lagyan natin yung bay leaf. At lagyan natin yung lemongrass at spring onion. Guys, sa baboy kailangan sakto yung pagkabilog niya, yung walang lagpas, yung sakto sasalubong lang yung mga balat. Yan guys, makikita nyo. At syempre gagamitin tayo ng tali. Kasi yung tali ang tutulong para hindi siya bumuka. At para maikot natin siya ng maayos. Bali guys, hindi ganun kadali mag-ikot at maglagay ng tali nito. Kung meron kayong katulong na pwedeng humawak, mas okay yun. Pero kung kaya nyo naman, wala namang problema. Ako kaya ko naman. So, di na ganun kahirap sa akin to. Pero kung bago pa lang, syempre kailangan nyo ng katulong para mas maigpit. At para hindi bumuka at hindi malaglag yung mga laman ng loob. Ayan guys, makikita nyo. Ganyan lang siya guys, sobrang dali lang yan. Basta laging tandaan, pag gagawa kayo ng lechon pork belly, kailangan sakto yung salubong lang yung magkabilang dulo. Kasi pag sobra yan, hindi maluluto yung matatakpan at magiging hilaw lang siya or malambot, hindi siya magiging crispy. Kaya kailangan atod na ganito at para maging crispy yung buong balat niya. Yan guys, patapos na. Yan, pasok natin mga ibang nalalaglag. Yan, kaunti na lang. At sasana natin. So yan guys, ready na. Diba? Kitang-kita nyo. Okay na. Ready to cook na. Bali dito guys, talagyan din natin ng soy sauce at milk. Diba ito pandagdag lasa at saka kulay din ng balat. Bali guys, wala akong brush, kaya gumamit lang ako ng tissue. Pero kung may brush kayo, mas okay. So yan, nilagay ko sa rack. Wala akong tray eh. So nilagay ko sa rack dun sa rack ng oven ko. Bali guys, talagyan ko ng foil para hindi kagad masunog. Siguraduhin muna natin na luto yung baboy o almost cook na siya bago natin tanggalin yung foil. So lulutuin natin siya ng 4 to 5 hours depende sa laki ng baboy. Siyempre kailangan nyo rin check. So bali dito kailangan mainit na yung oven nyo bago nyo salang. Bali inirihit ko na to ng 30 minutes at sinet ko ng 180 Celsius. 4 hours may gitna, so kailangan natin tanggalin yung foil. At least 90% luto na yung baboy. So guys, yan. Medyo okay na siya. Konti na lang. Bali ngayon lalagyan ulit natin ng yung mixture ng soy sauce at saka milk. So papayaran ulit natin siya. So ngayon kukulayan natin siya at siguro at least mga 1 hour pa to, 1 hour. So medyo malambot na rin naman yung baboy. So makikita nyo maya maya guys. Siguro ulitin nyo to at least 3 to 4 times para mas maganda at saka yung ano ng baboy talagang makulay talaga. So yan guys, tapos na guys. Yan, kitang-kita nyo naman guys. So ngayon tatanggalin na natin. Lagyan natin sa chopping board. Kita nyo naman guys, napakabango. Okay, crispy check. Yan guys, sobrang crispy niya. Buong buo yung baboy, crispy yung balat. So ngayon hiwain na natin at makakain na tayo.
Thank you for watching guys.